Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Matches Chapter 55. Maya-maya ay mabilis na tumakbo si Sakuragi patungo sa kanilang court at dinaanan lang nito ang mga bumabantay kay Rukawa. Nang malapit na si Sakuragi sa ring ay bigla itong tumalon at dinukot ang bola sa ere sabay slam dunk nito. Kaya naman dagdag puntos muli para sa Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 45-28. 4 minutes and 29 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Mga mahihinang nilalang. Maangas na pang-aasa ni Sakuragi sa mga manlalaro ng Toyama Tigers. At sa pagpapatuloy ng laro ay sinubukang ibaba ng Toyama Tigers ang kalamangan ng Kanagawa Rising Sun. Ngunit sa tuwing makakapuntos ang kanilang kupunan ay palaging may pansagot naman ang kupunan ng Kanagawa Rising Sun. At nang 20 seconds na lang ang natitira sa second quarter ay mabilis na ibinaba ni Naito ang bola patungo sa kanilang court. At nang malapit na ito sa basket ay bumuwelo ito ng talon at buong lakas na idinakdak ang bola sa ring. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nasupalpal ni Sakuragi ang bola. Kaya naman tumilapon ito sa ere. Hinabol naman ni Zen ang bola at tagumpay naman niya itong nakuha sabay pasa nito kay Sawakita. At nang 3 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter ay inihagis na lang ni Sawakita ang bola. Mabilis namang tumakbo si Sakuragi patungo sa ilalim ng basket sabay talon nito at dinukot ang bola sa ere. Pagkatapos ay buong lakas nitong idinakdak ang bola sabay pa iyon sa pagtunog ng buzzer at natapos ang second quarter sa score na 59-40. Ayos mga pre! Sigaw ni Kyota sabay tayo nito sa kanyang kinauupuan. Naiirita naman si Aya dahil sa sobrang ingay ni Kyota kaya naman hinampas niya ito ng stick sa likuran nito. Aray ko naman, miss. Bakit ba namamalo dyan eh? Hindi naman kita inaano. Wika ni Kyota habang hinihimas nito ang kanyang likuran. Tumahimik ka dyan. Naiirita ako sa boses mo. Naiinis namang tugo ni Aya kay Kyota. Napangisi naman ang lahat sa sinabi ni Aya. Ang ganda mo sana, kaso masungit ka. Pabulong na wika ni Kyota habang nakaupo ito sa kanyang kinauupuan. Narinig naman ni Aya ang sinabi ni Kyota, kaya naman napangiti ito. Habang nagpapahinga ang mga manlalaro ng Kanagawa Rising Sun sa kanilang bench, ay bigla na lamang napaisip si Sakuragi. Iniisip nito ang kanyang mga gagawin pagkatapos ng college basketball at pagkatapos ng unang taon niya sa Kanagawa University. Dalawang bagay ang pinag-iisipan kong gawin pagkatapos ng tournament na ito. Iyon ay ang bumalik sa Amerika at doon ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa college. At ang pangalawa naman ay dito sa Kanagawa University. Ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Wika ni Sakuragi sa kanyang isipan habang nakatingin ito sa gitna ng court. Napansin naman ni Haroko na malalim ang iniisip ng kanyang nobyo, kaya naman inakbayan niya ito at kinausap. Mukhang malalim ang iniisip mo ha, Sakuragi my love. May problema ba? O may bumabagabag ba sa isipan mo? Tanong ni Haroko kay Sakuragi. Wala naman Haroko my love. Iniisip ko lang ang mga gagawin ko pagkatapos ang tournament na ito.
At pagkatapos na rin ng unang taon ko dito sa Kanagawa University, tugon naman ni Sakuragi kay Haroko. Mukhang alam ko na ang nasa isip mo, Sakuragi. Iniisip mo kung sa Amerika ba o dito ba sa Kanagawa University mo ipagpapatuloy ang pangalawang taon mo sa college. Muling wika ni Haroko kay Sakuragi. Nagulat naman si Sakuragi sa sinabi ni Haroko dahil tama ang hinala nito. Tama ka sa sinabi mo, Haroko, my love. Pero pinag-iisipan ko pa ng mabuti ang mga hakbang na gagawin ko para hindi ako magsisi sa huli. Wika naman ni Sakuragi kay Haroko. Tama ka, Sakuragi. Pag-isipan mo muna ang dapat mong gawin. At kung ano man ang magiging decision mo, ay susuportahan kita, Sakuragi, my love. Tugon naman ni Haroko kay Sakuragi. Maraming salamat sa pag-unawa at suporta mo sa akin, Haroko, my love. Muling wika ni Sakuragi kay Haroko. Napangiti naman ang dalaga sa sinabi ni Sakuragi. Pagkatapos ay hinalikan ni Haroko si Sakuragi sa noo nito. Habang sa bench naman ng Toyama Tigers ay mababakas na sa mga manlalaro ang nasabing kupunan, ang kawalang pag-asa at panghihina ng loob. Sendo, Kyota, kayo nang bahala sa third at fourth quarter. Ipapahinga ko na sina Sawakita at Rukawa Hashimura. Papalitan mo si Togashi para makapagpahinga na rin siya. Wika ni Coach Sasaki kina Sendo, Kyota at Hashimura. Zen, Sakuragi, ibigay nyo na kung ano ang nararapat sa Toyama Tigers. Tapusin nyo na ang larong ito. Wika ni Coach Sasaki kina Zen at Sakuragi. Maya-maya ay isa-isang naglahad ng kanilang mga kamay ang mga manlalaro ng Kanagawa Rising Sun. Pagkatapos ay nagwika si Coach Sasaki ng para sa tagumpay ng Kanagawa Rising Sun, fight! Masiglang tugon naman ng mga manlalaro ng Kanagawa Rising Sun. Maya-maya ay tumunog na ang buzzer. Hudyat na magsisimula na ang third quarter. Kaya naman nagtungo na ang 5 manlalaro ng magkabilang kupunan sa court upang ipagpatuloy ang laro. Sa pagsisimula ng third quarter ay mapupunta nga sa panig ng Toyama Tigers ang ball positions at dahan-dahang idrinidribble ni Adams ang bola patungo sa kanilang court. Sa pagkakataong iyon ay nahihirapan si Adams na itawid ang bola sapagkat napakahigpit ang depensang ipinamalas ni Hashimura sa kanya. Tito, Adams, ipasa mo sa akin ang bola, sigaw ni Yamada kay Adams. Mabilis namang ipinasa ni Adams ang bola patungo kay Yamada. Pagkasalungan ni Yamada sa bola ay nagdribble kaagad ito patungo sa loob ng shaded area, sabay pukol nito ng jump shot. Ngunit nabot ng kaliwang hintuturo ni Zen ang bola, kaya naman nawala sa ayos ang tira ni Yamada at ang bola ay tumalbog lang sa ring. Sa pagkakataong iyon ay binaks out kaagad ni Zen si Naito. Sinubukang kumawala ni Naito mula sa pagka-box out sa kanya ni Zen, ngunit hindi niya magawa dahil walang big man o center na ka-match up ni Sakuragi. Kaya tuluyang nakuha ni Henyo ang rebound pagkatapos ay ipinasa nito ang bola kay Hashimura. Pagkasalungan ni Hashimura sa bola ay dinepensahan kaagad siya ni Adams, ngunit mabilis na nalusutan ni Hashimura ang depensa ni Adams at nang malapit na ito sa basket ay isang windmill slam dunk ang ginawa nito, kaya naman puntos para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 61-40. 8 minutes and 45 seconds na lang ang natitirang oras sa third quarter. Nice one, JR! Nakangiting wika ni Luis habang pinapanood ang kanyang kapatid. Napangiti naman si JR sa sinabi ni Luis. Pagkatapos ay tumingin ito sa kinauupuan ni na Luis at Diana. At
dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.